We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ivy Saunar Gasang. Nasawi ang isang sundalo habang 3 iba pa ang sugatan sa bakbakan sa pagitan ng mga umano'y rebeldeng grupo sa Balayan, Batangas. Hinigpitan na rin ang pagbabantay ng pulisya at mga sundalo sa lugar kaugnay ng insidente. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sa video na ito mula sa ilang residente sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw mag-alauna ng madaling araw kahapon. Ayon sa Southern Luzon Command, engkwentro na pala ito sa pagitan ng mga miyembro ng NPA at ang kasundaluhan na nakadeploy sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa Southern Luzon Command o SOLCOM, isang sundalo ang nasawi habang 3 iba pa ang sugatan sa nangyaring engkwentro. More or less po 14 o 15 po yun na engkwentro ng tropa. Tapos may namatay po na anim yung namatay. 6 po yung NPA, sa tropa po ay isa ang namatay, pero yung 3 po na wounded. Wala pa raw eksaktong impormasyon ng SOLCOM kung ilan mismo ang nasawi sa hanay ng NPA. Ngunit ayon sa kanila, sila rin umano ang grupong kanilang nakaengkwentro sa ibang bahagi ng Batangas. Ina-expect po natin na sila pa rin yung mga yun na gumagala doon. Kay area po, yung grupo na area dati yung naandyan nung nakaraan. This time po sa may tubuhan po nangyari yung engkwentro. Mahigpit pa rin ang isinasagawang pagbabantay ng pulisya at mga sundalo sa lugar kung saan posibleng namamalagi ang mga rebeldeng grupo. Pasasalamat po doon sa mga nasa residente. Sa kanila po talaga unang nanggagaling ang mga pamunan na pumonitor natin ng paggalaw ng mga teroristang NPA dyan sa lugar. Sa mga natitira pa naman pong kakaunti na lang na NPA dyan, magpapasko na po. Usap tayo. Usap ang kapayapaan po at magsipagbalik loob na po tayo. Pag magsama-sama po tayo ngayon, malalong pagpapasko para magkasama-sama na tayo ng ating mga pamilya. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaking natutulog sa gilid ng kalsada nang maipit matapos mabangga ng dump truck ang tindahan ng motorsiklo sa San Jose, Batangas. Tumakas naman ang driver at pahinante ng dump truck matapos ang aksidente ayon sa pulisya. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Wasak ang unahan ng tindahan ng motorsiklong ito sa tabing highway na sakop ng Barangay Taysan sa San Jose, Batangas matapos araruhin ng dump truck na yan kaninang umaga. Basag ang salamin ng sasakyan. Sobrang lakas po talaga ng pagkayanig sa ramdam na ramdam po sa taas. Parang may sumabog po na hindi mo maintindihan kung ano pong sumabog. Bago pa ang pagsalpok sa establishmento, nauna na raw munang nabangga nito ang kasalubong na tow truck. Sugatan ng pahinante nito, mabilis daw ang takbo ng dump truck na kargado ng basura. Pataas kami, siya pababa. Nung pagtapat po sa amin ng dump truck, bigla na lang kumaliwa. Kami yung natumbo kaya bumaligtad kami. Tapos yung dire-diretso dyan. Ang magkakaanak ni Unima na katutubong mangyan na natutulog noon sa labas ng tindahan, nagulantang sa pangyayari. Patay ang padre de pamilya na masapulang umano'y rumaragas ang dump truck. Nagulat lang kami sa pagtulog. Siya nga yung namatay, tuluyan na hindi bumangon, naipit na yun. 2 pa sa magkakaanak ang nasugatan dahil sa pangyayari. Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang driver ng dump truck habang nagmamaneho. So nakain niya bahagya yung lane ng northbound. Yun ang nag-cause ng collision. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang driver at pahinante ng dump truck na mabilis umanong tumakas matapos ang insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon.
Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 38 anyos na negosyante matapos pagbabarilin sa isang subdivision sa barangay Balintawak, Lipa City. Nakikipag-inuman raw ang biktima sa kanyang mga kaibigan nang mangyari ang pamamaril. Suspect sa insidente ang 40 anyos na lalaking umano'y nakaalitan ng biktima. Hindi muna idinitalya ng pulisya ang dahilan ng alitan habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Tama ng bala ng baril sa kaliwang dibdib at kanang braso ang tinamo ng biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Kasalukuyan pang pinaghahanap ang nakatakas na suspect na patungo sa Lipa City proper sakay ng isang gray SUV. Sinusubukan pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Tuloy-tuloy ang pagdating at pag-alis ng mga pasaherong magtatawid dagat sa Batangas Port. Kasado na rin ang Oplan Ligtas Biyahe sa Batangas Port ngayong holiday season. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, bagamat may bahagyang pagbuhos ng ulang nararanasan ngayon dito sa Batangas City, dating at alis pa rin ang mga pasaherong magtatawid dagat ngayong araw, December 18. Isang linggo bago ang Pasko, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasaherong magtatawid dagat sa Passenger Terminal Building ng Batangas Port. Sa labas pa lamang nakaantabay na ang Philippine Coast Guard, Maritime Police at ang mga kawani ng pantalan upang umalalay sa mga pasahero. Mahigpit pa rin ang isinasagawang bag checking at frisking sa mga papasok sa Terminal Building. Inilatag na rin ang mga help desk sa loob ng pantalan. Ayon sa pamunuan ng PPA Batangas, bahagi ito ng kanilang Oplan Ligtas Biyahe 2024. As per forecast ng ating corporate planning ng head office, 400,000 embarking passengers. For the rest of the unit season, nag-add na rin ng mga K9 units. Mas hinigpitan natin yung baggage x-ray, padadaanin natin lahat ang mga kargamento, karga ng mga pasahero. Ang ilan sa mga biyahero mas pinili raw na magbiyahe na ngayong araw kaysa makisabay sa dami ng tao sa mga susunod na araw. Gaya na lamang ng pasaherong si Annalyn kasama ang kanyang anak at asawa na patungo sa Calapan City. Para hindi po hassle sa pagbiyahe gawa ng baby namin. Makabiyahe kami ng ligtas, makarating kami sa amin ng ayos. Hindi pa rin pinahihintulutan ang pagdadala ng anumang meat products. May mangilan-ngilan ng nakumpiska pero maaari pa rin naman daw itong balikan ayon sa Bureau of Quarantine. Samantala, nakatakdang buksan ang 3 karagdagang boarding gates ng pantalan sa unang quarter ng susunod na taon. Pero paglilinaw ng PPA Batangas, maaari nang okupahin ng mga pasahero ang mga nakalaang karagdagang holding area upang bigyang daan ang dagsa ng mga biyahero sa mga susunod na araw. Mas luluwag siya definitely. Almost double yung kanyang seating capacity ngayon. So mas maraming lugar ang pwedeng gamitin ng ating mga pasahero habang nag-aantay ng kanilang barko. Lalo na ngayong Christmas season, expected natin na meron dyan madidelay ang biyahe, meron naman naiwanan ng barko dahil mag-over capacity. No? Bagamat may banta ng low pressure area, wala pa ring abiso ng gale warning sa Batangas mula sa PCG Southern Tagalog, kaya maaari pang maglayag ang mga pampasaherong bangka at barko. Safe po ngayon yung travel po natin dahil wala naman po tayong gale warning as well as tropical signal na naka-hoist sa AOR po ng Batangas po, ma'am. In-intensify na po natin yung ating pre-departure inspection para sa seaworthiness ng ating mga barko na umaalis po dito sa Port of Batangas as well as sa iba pa pong mga ports within the Batangas AOR po. Umaasa naman ang ilang mga pasahero gaya ni Aling Lina na magiging maayos ang kanilang pagbiyahe ngayong araw pabalik sa Iloilo. Kung mayroong early, makuha tayo ng early kahit may penalty. Kuha tayo kasi kailangan makaalis tayo rito. Gusto ko lang smooth lang yung dagat ba na hindi masyadong maalon. Ivy, dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong December 20 o December 21, nakahanda na rin itong mga upuan dito sa aking likuran dito sa labas ng Passenger Terminal Building. Ayon sa pamunuan ng PPA Batangas, nasa mahigit 100 pasahero ang maaaring i-accommodate nitong mga upuan. Samantala, nakaantabay pa rin ang mga otoridad para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasaherong magtatawid dagat. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante.
Mas ninanais ng ilang Batanggenyo na makatanggap ng regalo kaysa pera ngayong Pasko. Pero ang mga Katolikong Pinoy mas gusto ang gifts in cash base sa isinagawang survey noong 2022. Narito ang report ni Paul Hernandez. Diwa raw ng Kapaskuhan ang pagbibigayan at kakaibat niya ng tradisyong pagbibigay aginaldo sa mga kaanak, pamilya, kaibigan at inaanak. Pero ano ba ang pulso ng mga Batanggenyo na patok na pambigay tuwing Pasko? Pera ba o material na regalo? Pinag-isipan yung gift for you. Kesa dun sa cash na ikaw mag-iisip ko anong ibibigay mo sa sarili mo. Para po sa akin ay regalo. Dahil po mas maganda po yun yung kumbaga po, meron po silang naiisip na pwedeng ibigay nila sa tao or di kaya parang pinapakita po nila yung pagpapahalaga ng Pasko. Pera. Para mamimili ako kung anong gusto ko. Kung regalo, parang nakabokya Hindi ko gusto Iba raw sa pakiramdam na makatanggap ng material na regalo para sa sorbiterong si Joey. Dito raw kasi makikita kung gaano kakilala ng isang tao ang pagbibigyan niya ng regalo. Yung pera, pag nakadaan na maghapon 2 araw, wala na. Hindi mo na makikita. Bus na. Ay kung halimbawa may siyang kung anong material man ngayon, di makikita mo araw-araw yun. Pero sa inilabas ng Veritas Truth Survey noong 2022, ipinapakitang maraming Katolikong Pinoy ang mas gustong makatanggap ng gift in cash kaysa gift in kind. Sa 1,200 na respondents, 38% dito ang pumabor sa pera, 32% ang may gusto sa gift in kind, 22% ang nagsabing alinman sa dalawa at 8% ang undecided. Pero para sa estudyanteng si PJ, wala sa dalawa ang nais niya. Matimbang daw sa kanya ang oras para sa pamilya. Hindi raw nito matutong basa ng anumang halaga. Mas gusto niyang makasama ngayong Pasko ang tatay niyang OFW sa Poland. Kada special event po na nangyayari sa buhay ko ngayon, yun lang po. Time lang po talaga, quality time and magkasama-sama and buo po yung pamilya namin. Samantala, naniniwala rin ang ilang Batanggenyo na mas magiging masaya pa rin sasalubungin ng Pasko ngayong taon kumpara nitong nagdaang mga panahon kung saan danas ng marami ang hirap dahil sa pandemya. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, December 19, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng rerouting at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Timbog ang 9 na katao na nagbayad ng bouncing check sa mga biniling air conditioning unit sa operasyon ng CIDG sa Batangas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Sinalakay ng mga operatiba ng CIDG Batangas ang opisinang ito sa Barangay Bolbok, Batangas City kung saan nagaganap ang umano'y online scam ng isang grupo sa mga online sellers. Kasunod ito ng reklamo ng mag-asawang mula sa GMA Cavite na hindi na pinangalanan. Una raw nag-order ang grupo nitong September 22 ng air conditioning units na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso at ipinadeliver sa Pangil, Laguna. Nasundan pa raw ito ng karagdagang 30 units noong September 25. Mga post-dated check umano ang ibinayad sa kanila ng mga suspect pero napag-alamang talbog o walang laman ang cheque nang mag-encash na ang mag-asawa. Nagpakita sila ng mga dokumento na may mga project sila together with local government dun sa Laguna. Kaya kami naman nagtiwala din at saka nag-legit check kami dun sa munisipyo. Talagang kumuha naman sila ng business permit gamit yung faking identity nila. Sinubukan daw nilang tawagan ng mga suspect pero hindi na raw sila makontak. Pero nitong December 9, muli umanong tumawag sa kanila ang mga suspect para umorder ng panibagong 12 air conditioning unit na nakatakdang i-deliver sa December 15. Dito na sila humingi ng tulong sa CIDG Batangas. Siguro hindi nila na-familiarize yung number ko, familiar ko yung boses niya. Ayon sa CIDG Batangas, matagal ng modus ito ng mga suspect. Nagpapakilala rin daw na kamag-anak ng mga politiko ang mga ito kaya naiengganyo silang mag-deliver sa mga ito. Ngayon, after makakuha sila ng permit,
magpo-post sila ngayon sa Facebook na ito yung company namin, is legit to. Tapos titingin na sila ng mga pwede nilang pagbilhan ng mga equipment, goods, mga pagkain, then mga tubig. Ngayon, ang ginagawa nila, pag meron silang na-convince or mag-okay yung transaction nila, after delivering yung victim nila, hindi cash yung binabayad nila. Ang binabayad nila is post-dated check. Na-recover sa mga suspect ang 7 air conditioning unit, 19 na bank check, isang bank book, isang check booklet at hindi bababa sa 10 identification cards na umano'y nakapangalan sa mga hindi totoong tao. A case ng syndicated estafa and yung falsification of public documents and the Article 178 of Revised Penal Code, which is the using fictitious name and concealing of their true name. Depensa naman ng mga nahuling suspect. Tracking lang ako, tracking lang po ako. Hindi ko naman po alam na gano'n ang sitwasyon. Wala po akong kinalaman dyan. Nangangailangan lang din po. Bali, pumupunta lang naman din po ako doon, pagpipirma lang po. Hindi ko po alam na gano'n po pala yung transaction nila. Na with due diligence, kailangan i-verify natin kung meron nga ba silang permit. Mas maganda na lang cash. Cash dapat yung transaction, wag nang gumamit ng cheque. Lalo na yung gamit ng modus operandi nila ngayon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 79 anyos na babae matapos mabundol ng motorsiklo sa Dolores, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nauwi sa pagkasawi ang pagtawid lang sana sa kalsada ng 79 anyos na lola na si Estrella Dehan ng Barangay Antonino, Dolores, Quezon. Sa investigasyon, papunta sa kamag-anak ang biktima ng mahagip ng motorsiklo. Nakatigil lang daw noon ang biktima at huminto rin ng motor pero hindi raw nagkaintindihan ng driver ng motor at ang nasawing lola. Tumigil po siya, yung motorsiklo din naman po tumigil. Ang pagkakataka lang po nila, nung umabanti po, bigla na lang pong lumakad yung, nagtuloy sa paglakad yung biktima. Tumunod din ng andar yung arangkada yung motorsiklo. Doon na po nabangga. Nabagok ang ulo ng biktima sa kalsada na dahilan ng pagkamatay nito. Sinisikap na makuhanan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang driver ng motor at ang kaanak ng biktima. Pero batay na rin sa report ng Dolores Municipal Police, may pagkakasunduan na ang dalawang partido. Hindi naman po siya yun nga po, siya nga pa rin po ngayon nagbayad nung naging gasto sa ospital. Okay. Then, dun po, ang base rin po sa aming nakausap na is initially ay itinala po nila sa barangay yung insidente. Abiso ng mga otoridad, huwag hayaang mag-isang tumatawid ng kalsada ang mga matatanda. Palagian nilang gabayan sa pagtawid ng mga ito para maiwasan ang kaparehong insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagpapakawala ng mahihinang usok ang Bulkang Taal ngayong araw, December 18. Naitala naman ng FIVOX ang 4 na mahihinang pagyanig sa 24 oras na monitoring sa Bulkang Taal. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Mawawala pero saglit ding babalik ang mga mahihinang pag-usok mula sa bunganga ng Bulkang Taal tanghali kanina. Ayon sa state volcanologist na FIVOX, mabilis yang nababasag ng malalakas na hangin sa taas ng bulkan. Ang wind speed dito umaabot daw ng 12 meters per second, kaya walang tsansang makabuo ng volcanic smog o VAG ang bulkan. Sabi nga sa akin, 5 meters per second yung surface wind speed at saka yung sa taas naman 12 meters per second, so medyo malakas. Nakikita ng ahensya na dahil mainit at maaliwalas ang papawirin, hindi nakakapaglabas ng makakapal na usok ang Taal. Nangyayari ang pagkapal ng buga ng usok kapag nauulan na ng bunganga ng bulkan. Ang steaming activity raw nito nasa moderate level lamang. May mga tayo dyan, mga hot materials coming into contact with water. Yun yung makapagkano ng steam. Mababa rin sa 4 na volcanic tremors o mahihinang pagyanig ang naitala na umaabot lang sa 2 hanggang 4 na minuto ang itinatagal. Lagpas 11,400 tons pa rin ang level ng sulfur dioxide emission ng Taal na naibuga nito sa huling surveillance. Ayon sa ahensya, ang aktibidad ng Taal ay nagpapatuloy lang, kaya't dapat daw na sinasabayan ito ng pagiging alisto ng taong bayan para sa kaligtasan ng lahat. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kampiyon ng San Beda Red Lions sa NCAA Season 99 Men's Basketball matapos talunin ng Mapua Cardinals sa score na 76-66. Narito ang report.
Pula laban sa Dilaw, Mendiola versus Intramuros. Umpisa pa lang ng Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Championship hapon itong linggo. Dikdikan ang labanan sa hardcourt. Big scorers sina Jacob Cortez at Nigel Gonzalez. Sinubukang humabol ng Mapua Cardinals sa tulong ng sunod-sunod na pagpapakawala ng puntos ni Warren Bonifacio. Sa second quarter, lamang pa rin ang Red Lions pero binasag ito ng mga magkakasunod na tira sa loob ni Peter Rosilio. Nagpaulan din ng 3 si JC Recto ng Mapua. Nakahabol ang Cardinals. 1 puntos lang ang lamang ng Red Lions nang matapos ang second quarter. Sa halftime, nakijam sa kantahan at sayawan sina Sparkle artist Anthony Rosaldo at Thea Ashley sa awit ng NCAA Season 99 na Hero. Pinasiklab naman ang school spirit ng San Beda Cheering Squad at Mapua Cheering Cardinals. Bukod sa San Beda at Mapua Community, present din sa Araneta ang Senior Vice President ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso, kasama ang management committee officials ng 10-member schools ng NCAA. Sa third quarter, nagsimulang umalagwa ang Mapua. Nakontra man niya ni King Lion Jacob Cortez, natapos pa rin ang third quarter na lamang ang Mapua. 57-53. Sa final quarter, itinodo na ng Cardinals at Red Lions ang bakbakan sa hardcourt. Dikit ang score sa halos buong quarter pero ang mga crucial shots ni Cortez ang nagpaangat sa lamang ng San Beda. Sa huli, nanaig ang puso ng San Beda at tinapos ang laban sa final score na 76-66. This is us, all of us. So I'm really proud of the guys for doing this. Thank you to all San Beda community. Thank you to everyone. Thank you for the trust, the support. This is all for you guys. This was 4 or 5 years in the making. We finally did it. Thank you. Thank you, San Beda. Thank you, champion ulit! Itinanghal na finals MVP si James Payosing. After 5 years, nabalik namin yung corona sa Mendiola. Kasama namin si Lord since day 1. Nag-prepare kami. Binigay niya sa amin to. Hindi madali. Kaya, sobrang salamat, Lord. Binigyan naman ang Mapua Cardinals ng first runner-up trophy na nagpakitang gilas din ngayong season. Abangan ang NCAA Season 100 sa susunod na taon dito pa rin sa GMA Network. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bagyong Kabayan, humina na at isa na lang LPA ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Humina at naging low pressure area na lang ang Bagyong Kabayan. Huli itong namataan sa vicinity ng Kabanglasan, Bukidnon. Bukod sa LPA, uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa dahil sa shear line at amihan. Sa Batangas City, nakararanas ng makulimlim at minsay pag-ambon. Makulimlim din ang nararanasan sa Lipa City ngayong araw. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan sa Marinduque, Laguna, Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. May malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Matitinding ulan din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagpalabas ng no save policy ang Coast Guard Camarines Norte para sa maliliit na sasakyang pandagat, kasunod ng abiso ng Pag-asa hinggil sa posibleng epekto ng low pressure area. Ito ay upang maiwasan umano ang anumang sakuna na dulot ng malalakas at matataas na alon sa karagatan. Kaninang hapon lang, isa na lang LPA ang Bagyong Kabayan ayon sa Pag-asa. Samantala, 1 linggo nang nasa ilalim ng state of calamity ang bayan ng Mercedes dahil pa rin sa epekto ng nararanasang masamang panahon sa lugar. Maglalaan ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa mga ipamamahaging food packs sa mga apektadong mangingisda at iba pang mga residente na hindi nakapaghanap buhay dahil sa mga pag-ulan at malakas na alon ng dagat. So yung request natin sa DSWD, ginawa na lang nga natin ng 16,000 pero ang ibinigay na lang sa atin ng region is 6,004. 6,004 yung food packs na kuha natin.
Kinaaliwan ng netizens ang bagong online video ni David Licauco. Samantala humanga naman ang netizens sa bagong hairstyle ni Love Before Sunrise star Bea Alonzo. Narito ang report ni Hazel Alviar. Umabot sa 4.6 million views and counting habang mahigit 600,000 reactions ang bagong TikTok video na yan ni David Licauco. Kahit hindi alam ng aktor ang lyrics sa fish eye trend, kumpiyansa niyang ipinakita ang kanyang look sa fish eye lens with matching flashing eyes na talaga namang nagpahanga sa kanyang mga fans. Napa-heart reactions naman ang mga followers ng Love Before Sunrise star na si Bea Alonzo sa kanyang new hairstyle. Makikita sa ibinahagi nitong video ang kanyang hanggang balikan na bob cut na hinangaan ng mga netizens at sinabing bagay sa kanya ang bago nitong hairstyle. Samantala, dahil sa kagustuhan ni Dante Aguilero na mapagbigyan ng kanyang ama, dudukutin nila ang kapatid ni Bane na si Neneng B. Mailigtas kaya ito ni Elias? Tutukan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Binuksan na sa publiko ang dancing floor fountain sa San Jose, Batangas. Umaasa naman ang San Jose LGU na mapapalakas ng bagong atraksyon ang turismo sa bayan. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Sa hudyat, umarangkada ang ipinagmamalaking dancing floor fountain ng Parks and Plaza ng San Jose, Batangas. Sa saliw ng iba't ibang kantang pampasko, tila sumasayaw ang mga water fountain na siyang ikinagalak ng mga residente. Hindi lang mga mata ang nakatutok sa atraksyon kundi pati na rin ang mga cellphone camera dahil sa hindi magkandamayaw na pagsiselfie at groupie ng ilang magkakabarkada at pamilya sa nagkakandahang pailaw, lalo na ang isa sa ipinagmamalaking produkto ng bayan, ang itlog. Kabilang na ang iba't ibang produkto mula sa itlog. Bata at matatanda galak na galak sa mga pailaw na nagsasayawan. Saya-saya. First time nga dito makapanood ng ganito kaganda. Kasama ko yung aking mga apo. It's nice. It's so nice. Ayon sa San Jose LGU, layon ng pagbubukas ng nasa 2,000 square meter na atraksyon na mas mapalakas pa ang turismo sa bayan at makilala ang mga produktong ipinagmamalaki sa lugar. Isa sa malaking nagbibigay na income sa iba't ibang bayan ay ang tinatawag na tourism. So kaya sinabi ko, kailangan magkaroon kami ng magagandang uri ng makikita sa San Jose at makakatulong din. Naniniwala ako sa mga public utility vehicles namin, lalo na yung mga tricycle, yung mga manininda. So yun ang amin talagang isang purpose. Ang residenteng si Lizelle na minsan lang daw kung lumabas, isinama na pati ang mga anak sa pamamasyal na tuwang-tuwa sa dancing floor fountain ng kanilang bayan. Ang ganda po at binidyo ko siya, share ko siya mamaya sa Facebook. Para po naman makapaglibang sila kahit papano kasi Christmas naman, tsaka bakasyon na po nila. Naku, napakasaya po namin taga San Jose at kami po ay napagkalooban ng Panginoon ng ganitong kagandang makikita po ng buong Pilipinas po. Great. I saw white. What else? Green. And what else? Blue. It's good. Tuwing alas 7 at alas 9 ng gabi ang palabas para sa dancing floor fountain na magtatagal hanggang Pasko. Pero pinag-uusapan pa rin umano ng sangguniang bayan kung gagawin kada weekend ang mga shows pagkatapos ng Pasko. Merry Christmas, mga kapuso! Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 7 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.